Si Tatay Digong sa inyong paglalakad? Okay lang naman siya ngayon. He's not in the mood. Naiirita siya sa kuko niya eh. So, inupit namin. Pinagkinam kami ng guarda ng El Cate. Kuko. And then he spent time pag ano ba, kung hindi siya haip. Parang pinapile. Kapol. Oh, yes, yes, yes. Time na inhale 5. And then, oh yes, sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling kabili. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Oh. Okay, so sabi niya, Nakakalungkot naman yan. Oo. Opo. sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, huwag na daw iuwi yung kanya katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito yung ashes daw. Yung kanya. And then, sabi ko, discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari dito kung kunwari hindi namin sundin yung ano mo, kapihin mo na i-cremate ka. Sabi ko, ilibing na namin dito sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko, kung pumultuhin kita o hindi. So, yun yung discussion na yun. How did you feel po nung nagganyan si Tatay Digong? Kami, nalulungkot kayo. Yeah. Daming gusto na umiyak. Yeah. Well, natural din naman na siguro yung sa 8 years old, no? Na mag-isip na ganon. So, and mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yun pag nangyari. Are you prepared for that, Vice President? Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag isinagad yung kanyang kapilit na pagpang-cremation. So, yeah. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki, very emotional pag nagkaganyan na si Tatay Digong. Where do you get the strength? Well, galing din siguro kay PRD na, diba, turo niya, ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak. In fact, isang beses na bumisita kami dyan, na umiyak si Kitty, ay nagalitan pa niya na hindi niya useless yung mga lupa. Meron ba siyang rini-request meanwhile? Wala. Yun, yung pagputol ng kuko niya, ni-request yun. And then, itak naman. Kanina, nag-request siya ng Coke Zero naman. Nabili niya naman po doon. Yes, nabigay ko naman yung Coke Zero. But I think, kasi hindi na ata siya ina-allow ng Coke Zero. So, nagsisikreto siya doon sa visitor center. Yeah. Basta wait like that. Coke Zero. Nasabi ma'am ni Ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng gamot. Is that because wala na siyang sakit or? Hindi ko alam kung ano yung ni Ma'am. Sinabi. Hindi ko alam kung ano napag-usapan nila mother. Hindi din namin napag-usapan din kasi kanina yung kanyang health. Pero sa nakita ko naman, umayak siya, sobrang payak lang talaga niya. Siya na. Tsaka napansin ko kanina, hindi ko na kinensyon kasi medyo tingnan yung food niya. Maganda yung cookies niya. Kapag nag-therapy dito. Hindi ko nga alam eh. Maganda yung cookies niya. Kasi pumayat siya, di ba? So, you would expect na maglaylay ba? Hindi eh. Tight yung... Firm. Para siyang Volterra eh. Firm. Firm yung. Tight yung kanyang dito. Tsaka firm. Tapos yung kanyang wrinkles nandito lang sa noo eh. Pero ma'am, yung picture dyan, May hindi siya. skincare siguro sa loob na hindi natin alam. Ma'am, yung picture hindi na yun ganun siya kaano. Hindi na. Okay. Ma'am, would it be possible for the Filipino people to even have a glimpse through a picture kay PRRD, ma'am? We will ask the lawyers
Oo, if that is even allowed. And then we'll ask them to take a photo kung i-allow. Sa politika po, wala ka na pag-usapan sa politika? Wala naman, nabanggit ko lang sa kanya na chairman niya, Ms. Wadi, is in Davao City, si chairman. And then sabi niya na paabot daw sa kanya yung well-wishes niya. Nag-usap din kami kasi kailangan katawagan yung anak ni chairman niya, Ms. Wadi. And then, yun lang ang na-discuss namin. And one other, Dabawenyo na namatay, discuss natin. Then of course, yung father naman, friend kasi ni PRD, diniscuss natin. Well, kailan po ang susunod yung bisita? Tomorrow, may bisita kami. Ito ko lang yung check. Kasi today is 1:30 to 3, no? Bukas is... Alas 2. Ito pa. 2 to 3. Ay, sorry, Wednesday, no? Yes, ma'am. 3 to 4:30. 3 to 4:30. So late tayo po. July 9, no? Yes. 3 to 4:30. Hindi ba nag-work po yung usual charm ninyo sa kanya na pag nakikita kayo, he lighted up? Wala today eh. I think si Panasis ata yung kinainisan niya eh. Bakit to? Nandito pala si Atty. Mans. Hi, Andito pala si Atty. Atty. Mans. Hindi namin alam na nandito ka pala. Hi. Aso nakapasok Hi, si sir. Atty. Mans. Oo, kami yung partners. Kaya nga, I was going to ask asan si Papi Isabel. Wala. Manasis na yun. Can I ask a question on a different matter? What's your reaction to alias Rene recanting his previous statements against you, your father, and Pastor Kibuloy, and now he allegedly said, or actually stated na binayaran siya ni Senator Risa Hontiveros, ma'am? Yes, that is very serious accusation, and it should be answered, no? Clearly kung ano ba talaga ang nangyari. And kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso, ay dapat gawin niya din yun. Para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din ng korte. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? Yung facts, meron pa nga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko noon ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya pinatira sa Hontiveros. Is that a reason for concern po na allegedly tanim ebidensya, tanim testigo, tapos meron siyang mga nakasama rin na mga testigo na dadalhin dito sa ICC na posibleng tanim testigo rin? Oh, yes. Of course. Oo. In fact, sinabihan ko din ng lawyer ni President Duterte na meron nga gano'n na statement yung witness against Pastor Kibuloy na ngayon ay nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na nakasama niya sa tirahan mga witnesses ng ICC. Yung minsan po, in-advise niyo si Kong Pulong to seek the speakership. Ano kong status po? Hindi ko alam sa kanya. Hindi ko alam sa kanya kasi seryosohin niya yung suggestion ko. But wala pa kasi ako balita kung ano gagawin niya. Wala kayong balita kung sinong incoming speaker, incoming Senate President. Wala akong balita with the Senate and the House of Representatives. On another question, ma'am, what do you have to say or react to when 42% of Filipinos are not favorable to the impeachment case filed against you and 38% only agrees? Does this mean that dapat ibasura na nila yung impeachment complaints with respect doon sa mga senators?
Well, siguro marami sa ating mga kababayan no, naiintindihan kung ano yung ginagawa laban sa akin at sa aming pamilya. It's a pure political persecution at harassment. Dapat bang ibasura? Tingnan ng mga senator judges yung mga arguments na dahil marami kami um, mga solid legal arguments kung bakit dapat i-dismiss ito impeachment complaint. Aabutan niyo ba ho yung first day ng impeachment pag-uwi niyo or wala pa kayo on the first day of the um, right before the SONA? Will you be home? Hindi. Wala pa ako right before SONA. So, hindi pa ako makakauwi. In any event, nandun naman na yung lawyers and they're continually preparing the witnesses, our witnesses, for the impeachment and continually gathering the pieces of evidence needed. Last question po, no? May mga lumabas pa sa balita na meron na raw silang copy ng mga bank accounts niyo. Are you going to file legal action against those na kukuha ng mga bank statements niyo illegally? Hindi na. Wala man ako pinakailan ng kaso. Lahat ng mga libelous na libas, na kaso, lahat ng harassment. Pinapasuggest ko na yan kasi sa tingin ko naman mas matindig ang galit ng Diyos no, kapag mo natingnan. Sa bank accounts, inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin yung mga question about sa bank accounts. Dahil sa ngayon naman, yun nga, illegal yung pagkuha nila na information with regard to bank accounts. So, wala akong obligasyon na sumagot sa kanila. Pero kung hindi matuloy yung impeachment, I will endeavor na umupo para sagutin yung mga allegations nila sa impeachment through the public. Meron pa kayong tanong? Anyone? Nag-ask na rin ako kay opinion ni Congressman Colos. Yun po, opinion lang po. Sa bahay ni tatay sa Bentay Park. Ito po opinion. Opinion ko as a lawyer, kasi I think na-acquire yung property sa live-in nila and PRC. And so it is ang status nun is co-ownership. Kaya na siguro ibenta yung kanyang share pero hindi na pwedeng maibenta yung kay PRC. And depende na rin yon sa mapapag-usapan nila dalawa ni Hanilet at ni President Duterte kung anong gagawin nila sa bahay. As a lawyer yun, no? As a daughter, iniisip ko lang kung saan natitira si Pangulong Duterte kung benta nila siya the house. Yun ang isa sa mga concerns namin. Yung mag-say test kay Ma'am Elizabeth, that's what Congressman Colos said. Oo, may nabanggit na si Mama na na ganyan, na pwede naman dun sa bahay. Well, sana, depende yun sa mapag-usapan ni Hanilet at yung President Duterte kasi silang dalawa na pinilihan. Ma'am Showbiz, since tatanggapin siya ni Ma'am Elizabeth, is there reconciliation in the office? Walang Showbiz. reconciliation. Walang reconciliation. Ano lang, sabi ni Mama, okay naman daw na bumisita yung mga girlfriends. Walang problema sa... Grabe, no? Pagmamahal. Ayaw niyo ba yun?